I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach them what I wrote, teach them all the hope. Keep them on the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Karamihan sa atin, sa kagustuhang lumaki agad ang katawan, nagre-research tayo mula sa internet, sa mga libro, o maging sa mga eksperto, gaya ng mga certified personal trainer. Well, tama naman ito. At sa tingin ko ay isa ito sa mga smart na ideya na paraan upang mapabilis ang paglaki ng ating katawan. Sa mga gumagawa nito, pansinin nyo, mula sa mga iba't ibang eksperto ng fitness world, ay bakit hindi pare-pareho ang kanilang itinuturo? What? Oo, marami din silang bagay na kung saan nagkakaisa sila ng pasya o magkakapareho sila ng mga itinuturo. Pero hindi sa lahat ng bagay mga kaprakti. Bakit? Dahil bawat personal trainer, bagaman iisa lang ang training course ng mga ito, may kani-kanya silang sariling pananaw o secret technique ika nga na sila lamang ang nakakaalam. Ibig sabihin, kung ang bawat chef ay may sariling secret ingredients, ganun din ang mga personal trainer. Teka, baka magkaroon kayo ng kalituhan ha? Lahat ng mga tunay o legit na personal trainer ay nagkakaisa o pare-pareho sila ng pagtuturo pagdating sa proper form ng mga exercises, proper diet, at iba pa. Pero meron silang kani-kanyang techniques kung paano nila i-handle ang kanilang mga kliyente. Kaya kung ikaw, sa dami ng napanood mo sa YouTube, ay nalilito ka kung anong technique ang susundin mo sa kanila. Well, isa lang ang maipapayo ko sa inyo. Ballpen at notebook lang ang katapat niyan. Ang ibig sabihin niyan mga kaprakti, kailangan mong i-record lahat ng ginagawa mo. Mula sa mga exercises o workout program mo, mga pagkain na kinakain mo, hanggang sa mga supplements na iniinom mo. Alam niyo ba na sa bawat 10 taong tinuturuan ko, 2 hanggang 3 lang sa mga ito ang gumagawa ng pagsusulat o pagre-record sa notebook. Katwiran ng iba, diyahe daw sa gym, para ka daw batang nagsusulat ng assignments. Para bang malaking kabawasan sa kanila ang pagre-record o pagsusulat. Sa totoo lang, marami ang mga mahuhusay na personal trainer. Pero bakit karamihan sa kanilang kliyente ay walang pagbabago? Ito ay dahil marami sa kanila ang ayaw sumunod o hindi lahat ng itinuturo ay sinusunod niya. Tapos sisisihin niya yung personal trainer niya kung bakit hindi siya lumalaki. Kaya kapag nakakakita ako sa gym na tinatrack nila yung mga ginagawa nila sa gym, ay sila yung mapapansin mo agad ang paglaki ng katawan. Mahalaga na maisulat mo lahat ng ginagawa mong paraan sa pagpapalaki ng katawan. Dahil bawat individual ay magkakaiba ng genetics, o yun bang bawat tao ay magkakaiba kung paano rumisponde o mag-react sa bawat exercise at sa kanyang kinakain. Ibig sabihin, hindi lahat ng exercise na ginagawa ko at ito ay ginaya mo ay magiging ganito na rin ang katawan mo gaya sa akin. Ganon din sa mga pagkain. Hindi porket laging itlog ang kinakain ko, kaya ako lumaki ay 100% nalalaki ka rin sa itlog. Well, pwedeng oo, pero pwede ring hindi. Kaya ito ang kahalagahan ng pagsusulat o yung nire-record mo lahat sa notebook upang malaman mo kung ano-anong exercise at mga pagkain na hiyang para sa'yo. Siguro naman sa pagkakataong ito ay nakumbinsi na kitang magsulat na rin sa notebook. Para din naman sa inyo yan mga kapraktik.
ang pagre-record ay mahalaga. Noon pa man ay ginagawa na ito ng mga bodybuilders dahil sila man ay naniniwala sa trial and error. Dahil nga sa magkakaiba tayo ng genetics. Sa ganitong paraan, mahahanap mo ang tamang exercise o workout routine na akma para sa'yo. Malalaman mo rin ang mga pagkain na dapat mong kainin kung saan ka hiyang. Una, isulat mo sa notebook o sa iyong cellphone para di ka masyadong mahiya yung workout program mo. Lahat ng exercise i-record mo. Ilang sets, reps sa bawat exercise, maging yung meal plan mo, i-record mo rin. After 1 month, tignan mo ang sarili mo kung may nagbago ba. Kung meron, halimbawa lumaki yung chest at iba pang muscle group, pero medyo hindi ka satisfied sa tricep mo, yung triceps program mo, ang baguhin mo lamang. Palitan mo ng mga ibang exercises hanggang sa makuha mo kung saan lumaki ang triceps mo. Yung ibang muscle group kung saan meron kang nakitang pagbabago ay mananatili ang mga program ng mga ito. Kung sakali naman at nararamdaman mo ang muscle pump sa tuwing ikaw ay nagwo-workout, maging ang muscle soreness after ng ilang araw. Kahayagan kasi ito na tama yung form na ginagawa mo sa mga exercises. Subalit, hindi ito nagbago ng laki paglipas ng 1 buwan. Maaaring kulang yung protein intake mo o kaya carbohydrates. Dagdagan mo ang mga ito. O di kaya ay magpalit ka ng source of protein. Kung dati sa itlog at isda ka kumukuha ng protina, subukan mo naman ang manok sa susunod. Tandaan, ang paglaki ng muscle ay hindi instant. Makikita mo ang pagbabago nito sa bawat paglipas ng 1 linggo o higit pa. Depende ulit sa genetics ng isang tao. At kung sakaling nahanap mo na yung tamang exercise, pagkain, o maging ang supplements na para sa'yo, panatilihin mo na ang mga ito. Maaaring dagdagan mo na lang ang mga bigat ng bubuhatin mo o yung tinatawag na progressive overload. Oo, medyo matagal na proseso ang ganitong paraan. Pero tiyak naman yung patutunguhan mo. Kung baga, hindi ka nag-aalatsamba. Hindi ka matutulad sa iba na panay ang tanong sa sarili kung bakit hindi siya lumalaki. Dahil hindi siya nagre-record, kaya hindi niya malaman kung saan siya nagkulang. Naway makatulong ito lalo na sa mga matatagal na nagbubuhat at marami ng ginayang workout program pero wala pa ring pagbabago sa kanilang katawan. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!